Amen. Praise God. Okay, good morning sa inyo lahat. Salamat sa Panginoon. Ngayon ay first Sunday, Colossians chapter 3 verse 1 to 4. Good morning, praise the Lord, glory to God. Thanks God and belated Happy New Year sa ating mga FB friends, sa YouTube subscriber, sa ating mga watchers, listeners, mga friends, mga vloggers, at sa mga faithful natin ng mga kapatiran sa Panginoon. Have a blessed, faith-filled, blessed New Year 2025. Amen. Thanks God. Glory to God. Colossians chapter 3 verse 1 to 4. Basahin natin ang sabay-sabay. Colossians chapter 3 verse 1 to 4. Read, begin. If you then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God. Set your affection on things above, not on things on the earth. For your death and your life is hid with Christ in God. When Christ, who is our life, shall appear, then shall you also appear with Him in glory. Ang title ngayong araw na to, ngayon ay January 5, 2025, The New Life in Christ. The New Life in Christ. Tayo po ay manalangin. Our God, our Father in heaven, maraming salamat po sa nakalipas na taong 2024. And thank you, Lord. Ngayon ay 2025. At salamat sa inyong salita. Tulungan niyo po kami, Panginoon, as we listen to thy word. Help us to understand and help me also. Patawad po sa lahat ng mga kasalanan, pagkukulang, at maabot po ang spiritual needs namin dito sa on-site, maging sa online, sa mga FB friends, sa mga YouTube, watcher, friends, listener. Salamat po, Panginoon, at ang iyong Sweet Holy Spirit ang maggabay sa wakas namin at matugunan ang spiritual needs na kami mga spiritual blessing na matanggap this day. In Jesus Christ's name, Amen. Amen. Praise the Lord. Belated Happy New Year and have a blessed, faith-filled 2025. Glory to God. So ang title ngayon, The New Life in Christ. The New Life in Christ Jesus in this New Year 2025. Old life without Christ and now new life in Christ. Amen. What is the difference? Siyempre yung old life, unsaved tayo, going to hell. Yung new life naman in Christ, I saved, going to heaven. My new life tayo because of Jesus Christ. Amen. Because of Jesus Christ, nakaroon tayo ng new life. Sabi sa 2 Corinthians 5:17, therefore, if any man be in Christ, is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. The new life in Christ, number one, is seeking those things which are above. Yung bagong buhay kay Lord Jesus Christ is seeking those things which are above. Hinahanap natin yung mga bagay na makalangit. If you didn't be risen, or therefore since you were raised, sulat ni Apostle Paul sa mga taga-Colossian believers, saan ba yung Colossi? Yung Colossian. Saan ba yun na lugar? Yan ay sa may Europe. Yan ay sa ancient Greek, Phrygia city in Asia Minor. Yan ay modern Turkey sa ngayon. Dati, apatay sa kasalanan yung mga taga-Colosas na sinulatan ni Pablo. Pinalaya sa kasalanan. They have also turned to a new life at nabago rin kanilang buhay. Leaving behind old ways, habits, yung kanyang mga values, vices, interests, and sins. Seek those things which are above. Hanapin yung mga bagay na sa itaas o sa langit, kalangit na bagay. These things include deeper knowledge of Christ. Kaya nga sa 2 Peter 3:18, but grow in grace and in the knowledge in Christ Jesus. Sabi 2 Peter chapter 3 verse 18, tinangan natin, 2 Peter, but grow in grace. 2 Peter chapter 3 verse 18, but grow in grace and in knowledge, and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ, to Him be glory both now and forever. Amen.
And then a closer fellowship with Him, kay Jesus Christ. Kaya complete in Christ. Kaya ang topic niya ng Colossians ay, ang tema niyan ay completeness in Christ. Complete in Him. Kaya dito, yung experience of His, complete experience of His resurrection power. Alam natin na ang pag-resurrect ni Lord Jesus ay nakarecord doon na si Jesus Christ raised Himself. Alam mo ba yan? Na si Jesus Christ, binuhay niya mismo yung sarili niya. Si Lord Jesus, binuhay niya yung sarili niya. John chapter 2, tingnan nyo. John chapter 2 verse 19 to 21. Jesus Christ raised Himself. Oh, imagine, si Jesus Christ, binuhay niya yung sarili niya. Meaning to say, si Jesus Christ ay God. John chapter 2 verse 19 to 21. Oh, binuhay niya yung sarili niya. Kaya si Jesus Christ ay Diyos rin, kapantay ng Ama at ng Espiritu Santo. Although yung ibang mga tao noon, mga religious leader, hindi na matanggap na si Jesus Christ ay God. Even today, may mga tao rin, may mga grupo rin ayaw nila matanggap na si Jesus Christ ay God. Pero sa totoo lang, tanggap na yan ng God the Father na Jesus Christ is God. Hebrews chapter 1 verse 8. Tingnan rin sa John chapter 2 verse 19 to 21 na binuhay ni Jesus Christ ang kanyang sarili. Kaya si Jesus Christ ay Diyos. Amen? Hello? Amen? Amen. Oh. Kaya sabi doon, John chapter 2 verse 19 to 21. John chapter 2 verse 19 to 21. Jesus answered and said unto them, destroy this temple, and in 3 days I will raise it up. Then said the Jews, 46 years was this temple in building, and wilt thou rear it up in 3 days? But he speak of the temple of his body. So ang sinasabi doon ni Lord Jesus, yung temple ay kanyang katawan. Kaya binuhay mismo ng Lord Jesus ang kanyang sarili. Even the God the Father raised Jesus also. Galatians 1:1. Binuhay rin ng God the Father. Galatians chapter 1 verse 1. Binuhay ng God the Father si Jesus Christ. Galatians chapter 1 verse 1. For an apostle not of men, neither by man, but by Jesus Christ. Sabi ko dito, and God the Father who raised Him from the dead. And God the Father raised Him from the dead. Amen? So, si Jesus Christ, binuhay niya yung sarili. Hello? Amen? Diba? Jesus Christ, binuhay niya yung sarili niya. Oh, Diyos si Jesus Christ. Ang God the Father, sa Galatians 1, binuhay niya rin si Jesus Christ. Amen? So, God the Father ay Diyos. Pero tayo, naniwala tayo in one God. Hindi tayo naniwala sa 3 gods, no? One God lang tayo. Pero may 3 persona, kaya tayo godly, ng triune God. Godhead, natawag na, no? Ang Holy Spirit rin, binuhay niya si Jesus Christ. Oh, ang Holy Spirit ay binuhay si Jesus Christ. Yung ibang grupo kasi, hindi lang ako mabanggit ng grupo sa ngayon, ay ang paniwala nila, ang Holy Spirit ay force, ibig sabihin ay puwersa. Ang Holy Spirit ay persona. Or I mean, katulad siya ng ama, ng anak. Mayroong emotion, kaya nga sabi sa sulat ni Apostle Paul, quench not the spirit. Huwag niyong pigatiin ang espiritu. Ibig sabihin, pigatiin, huwag palungkutin. Kaya po pag, alba, uminom ako ng hinibra o tanduay o emperador, yan, napipigati ang Holy Spirit. Pag ako nagpunta sa sabungan o ako nagsugal ng madyong o tongit, napipigati ang Espiritu Santo. O kung ako ay nanonood ng
malaswa. May balita no? Nirip nila yung, ano yun, sa Cebu? 9 years old ba yun? Nirip ng 12 years old na bata. Tatlo sila eh. Pag ginagawa nyo, napanood nila sa YouTube, sa mga social media. Oy, so yan, hindi ko kayo mga kabataan ng mga malaswa. Ha? Yan. Kaya sa mga kaklase nyo sa school, kayong pa-influensya. Yan. So, ng panyan, mga pornography, masama yan. So, ang pigati yung Holy Spirit. Diba? O kung ako ay sisaraan ko yung kapwa ko, preacher, ayan, napipigati yung Holy Spirit. Kaya nga, ang Holy Spirit ay meron siyang emotion. Okay? Hindi siya force. Kaya ang Holy Spirit ay Diyos. Alala nyo, nagsinungaling si Ananias at si Sapphira na meron silang commitment na gumaya sila kay Barnabas. Kaya si Barnabas nagbigay na financial doon sa yung sa Apostles' Pit, yung nagdonal pa ng lupa or material things. Ba, ginaya man yan na sa Sapphira na mag-commit rin sila. Ay, mag-commit na sila. Nakita sila nila na, laking pera to. Laki, kaya ang ginawa nila, hindi nila binigay lahat. Kumbaga, kinupit nila yung iba. Ibig 100% na commitment, maybe ang binigay nila 50% or 75%. Basta, mayroon silang kinupit. Kaya ang sabi doon ay, na Apostol Pedro, bakit kayo nagsinungaling sa Espiritu? Ibig sabihin, nagsinungaling kayo sa Diyos. Kaya, Espiritu Santo ay Diyos. Alam niyo, on the spot, napatay yung Mister, hindi ko nauna kung si Mister yung si Ananias at sunod naman ay si Sapphira. On the spot ka agad, patay. Grabe nung kastrikto sa time ng Apostles, even sa time ng Old Testament. Diba, alam niyo may Ark of the Covenant? Ang pwede lang makahawak dun sa Ark of Covenant, doon nakalagay yung 10 Commandments. Ay yung mga Levites lang, yung salahin lang ni Levi. Kumbaga sa templo sila lang. Ayun kung may iba doon na concern na medyo na natapilok yata yung yung hayop na basta medyo na nagtabingi ba, may concern doon na ibang tribo. Siyempre, anak rin ni Israel. Ay, tumulong siya ba na ayuson, maging balance? Ay, on the spot, patay siya. Kasi sabi ng Panginoon ay, yung Levites lang yung pwede na maghawak doon. Sila lang yung na-assign sa templo o sa mga banal na gawain. Kaya ganun stricto sa Old Testament. Maging sa time ng Apostles, ganun ka-stricto. Pero sa time natin, sa time na ni Lord Jesus, after na na-resurrect na si Lord Jesus, masyado na grace. Grabe ro biyaya ng grasya, grabe ro grace period makaroon. Ganun sa atin. Kaya nun, pag sabi sa Old Testament, pag hindi ka pati sa Diyos, hindi niwala sa Diyos, pinapatay ka agad. Paano patayin yan? Utos kay Joshua, ay mas patayin nyo yan. Hindi sila niwala sa akin, sa demonyo sila niwala, kay Baal, kay Astarot, patay agad. Pero sa time natin ay hindi ganun. Kaya biyaya na kay Lord Jesus. Kaya pag may mga atheist, hindi niwala sa Diyos, sasabihin lang naman yung atheist, hindi kami naniwala sa Diyos para wala silang hindi sila accountable sa kanilang ginagawa na mga kamalian, kasalanan o kasamaan. So ganun lang, alibay lang nila. Pero sa totoo lang, may Diyos because of the creation, makita natin, may konsensya tayo, at talagang mayroong Diyos na nag-architect, nag-engineer ng itong sanlibutan, maging sa tao, na nilikha tayo ng Panginoon. Kaya ang Holy Spirit ay God. Makikita natin yan sa Romans 8:11. Spirit raised up Jesus. Romans chapter 8 verse 11. Romans chapter 8 verse 11. Romans chapter 8 verse 11. The Holy Spirit raised up Jesus. Binuhay niya muli ang Panginoon Kristo. Romans chapter 8 verse 11. But if the Spirit of Him that raised up Jesus from the dead
dwell in you, he that raised up Christ from the dead shall also quicken your mortal bodies by his Spirit that dwelleth in you. So, pasalamat tayo sa Panginoon. So, nakita natin doon, Jesus Christ raised up himself, John chapter 2, verse 19 to 21. God the Father raised up Jesus from the dead, Galatians 1:1. And Holy Spirit raised up Jesus from the dead, Romans chapter 8, verse 11. So makita natin doon, ang God the Father, God, si Lord Jesus Christ is God, the Holy Spirit is God. Pero we believe in one God. Amen? Hear, O Israel, the Lord our God. Diba? One Lord. Deuteronomy 6:4. Yan nga, para kompleto to. Deuteronomy 6:4. Sabi doon ay, we believe in one God. We believe in one Lord. Deuteronomy chapter 6, verse 4, hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. So we believe in one God, in three persons. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Alam natin yan, at alam nyo, Trinitarian yan. Si Apostol Pedro, Apostle Peter, Trinitarian, Apostle Paul, Apostle John. Trinitarian yan sila. So praise the Lord. At mayroon tayong victory over sin. Kaya mabasa na yun sa 1 Corinthians 15, verse 54, 1 Corinthians chapter 15. 1 Corinthians 15, verse 54. 1 Corinthians chapter 15, verse 54. Sabi po dito, so then this incorruptible shall have put on incorruption, and this mortal shall have put on immortality. Then shall he brought to pass the saying that is written, death is swallowed up in victory. O death, where is thy sting? O grave, where is thy victory? The sting of death is sin, and the strength of sin is the law. But thanks be to God, which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. So meron tayong victory over sin because of the Lord Jesus Christ. Number 2, ang title natin, The New Life in Christ. The New Life in Christ, number 1, is seeking those things which are above. Number 2, is seeking affection on things above. Is seeking affections on things above. Colossians chapter 3, verse 2. Ano sabi nun sa Colossians 3:2? Set your affection on things above, not on things on the earth. The Greek word literally says, set your mind on things above. The readers, Colossian believers, are not to be preoccupied with things on the earth, such as current heretical philosophies. Ano yung heretical? Departure from accepted beliefs or standards. Ibig sabihin, umalis, departure, umalis, sa mga tanggap na paniniwala o standard. Ang philosophy naman, the study of the fundamental nature of knowledge, reality, and existence. Sa Tagalog, filosofiya. Kaya sa Colossians 2:8, sabi dun sa Colossians chapter 2, verse 8, beware lest any man spoil you through philosophy, and being deceived after the tradition of men, after the rudiments of the world, and not after Christ. Kaya iba rin ay legalistic practices. Mayroong mga legalistic na mga practices sa Colossus, doon sa modern Turkey sa ngayon. Imagine yung Colossae na lugar ay mga followers ni Jesus doon dati. Pero ngayon ang modern Turkey ay nasakop ng Muslim. Kasi ang mga panahon na yon kasi ang labanan noon, conquer. Pag sinakop nila yung isang lugar, ay maging kanila na yung ma-convert na sa Islam. Ay siyempre noon ay mga Christian, mga believers. At yung iba naman sa Roman Catholic, ay mayroon silang warrior din, mga crusader. Kaya galaban noon ang Roman Catholic, crusader, ang kalaban nila yung mga Muslim. Kaya hindi nasangkot ng Muslim yung papuntang Europe, dahil sa France ay nakipaglaban doon yung mga crusader. Ang kanilang mga sermon o preaching sa mga simbahan sa Roman Catholic ay
i-prepare yung mga lalaki. Pag kung sumalaki tayo, kailangan i-depensa natin ating bayan, ating asawang, ating mga anak. Kaya kung hindi i-depensa, it's either surrender, convert to Islam, or patayin sila sa pakipaglaban. So sila mismo ay nag-form ng crusader. So yun, nakipaglaban. Kaya hindi agad na-conquer. Pero ngayon, sa pamagitan ng migration, ayun doon. Kasi tanggap niya na, nag-migrate doon yung mga Muslim doon sa Europe. So unti-unti na naging doon kakalat. Kaya minsan may mga public official doon ay Muslim doon sa may Britain. Pero doon sa German, ay stricto sila, ayaw nila. Ganun. So ganun nangyari. Kaya siyempre, pareho lang sila yung mga may kaluluwa na kailang makakilala kay Jesus Christ. Kasi para mayroon silang kapayapaan. Kaya walang kapayapaan, puro away, ginagawa, conquer, religion. Kaya hindi tayo maligtas sa religion. Maligtas tayo sa relasyon kay Jesus Christ as our Lord and Savior. At sa pagsisinasalanan nakaroon ng new life in Christ. Amen? So ganun ang pangyayari. Is setting affection on things above. Kaya dito sa Colossians 2:16, let the word of Christ 2:16. Sabi ko dito, let no man therefore judge you in meat or in drink or in respect of an holiday or of the new moon or of the Sabbath days. May isa verse 21 ng Colossians 2 verse 21, touch not, taste not, handle not. Yun yung mga legalistic practices na sabi ni Pablo, kamo taga Colosas, masyado kamo mga legalistic na huwag hawakan yan, sabi, touch not, huwag tikman yan, taste not, handle not. O ano pag-iba ng touch not lang, touch. Yung handle, hawakan, handle not, which all are to perish with the using after the commandments and doctrines of men, which things have indeed a show of wisdom and will worship and humility and neglecting of the body, not in any honor to the satisfying of the flesh. Kaya mga vices, so alam naman natin mga vices na yan, things that are not wrong in themselves. Yung iba naman, mga material things, ay hindi naman wrong sa kanilang mga sarili sa taga-Colosas. Halimbawa, yung mga taga-Colossians ay mayroong mga bahay. Hindi naman masama yan. Jobs, may mga trabaho, may mga camels. Yan ang transportation nila yun, camels. Iba naman may cows, yan, yung mga baka. Yan ang kanilang pang-araro. Ato na, traktor na. Meron mga bulls, mga careers nila, may mga ambition sila, o studies nila. Yan. So, hindi pa yan binanggit dito ni Apostol Pablo yung mga about gadgets, laptop, cellphone, iPad. Kasi siyempre, that time ay wala pa naman. Pero ako may technology noon sa time ni Pablo, sigurado ibanggitin niya yon. Sabi doon, hindi naman yan masama na meron kayong mga ganyan. But, ayun, can be wrong, yan, Kertong, JJ, mati kayo. Can be wrong, should they become priorities, yan, above Christ. So kung priorities yun na ay cellphone, ay di ako magpunta sa church mission kasi mag-cellphone ako ng Dota, ng Call of Duty, manood ako ng Korean novela, Roblox, ayan, naging room na yan. So hindi man masama ang cellphone, gadget, laptop, anything na technology, hindi masama yan. Naging masama lang yan kung sila ay naging priority mo. I mean, priority, inuuna mo kaysa kay Lord Jesus Christ. Okay? So, pwede man tayo mag-cellphone. Ako, ka-cellphone din ako. Manawa ng YouTube, preaching. Galaro ako ng cheese.com. Pero gasol winning pa rin ako. Imbis galaro, gasipin ako. Diba? Pero grabe ang kanila, mga ETS, mga kalaro ko, ETS. Siniwala sa Diyos. Ang Diyos daw ay God is a myth. Meat, hindi pagkaong meat, meat yung M-Y-T-H. Yung isang meat ay parang ano, yung parang si maganda at malakas.
ang mga alamat lang, imagine ang kaisipan nila, no? Amerikano yun, samantalang sila nga nagdala dito na yung ninuno nila ng King James Bible, ng missionary, pero gano'n na sila. Dahil pag ang tao kasi pag masyado na asinso, maraming pera, maraming kotse, maraming lupa, maraming pagkain, mayaman na, kala mo ay hindi na kailangan ng Diyos, hindi niya alam. Hindi man siya abot ng 100 years old, patay na eh. O, diba? So, just nothing yan. Pero pag alam natin mayroong Diyos, adala mo naman ang Diyos naman. Kasi kung walang Diyos, ay sabi ko reply ko, kung walang Diyos, wala si Jesus Christ, walang change life. Ay isang proof na yun na because of Jesus Christ ay nabago ako. Hindi ako nabago ng mga teacher ko sa elementary, sa high school, college. Hindi ako nabago ng tatay, nanay ko, ang mga kapatid ko, o kaibigan ko. Ang nagbabago lang sa akin ay ang Panginoon sa Kristo at ang kanyang salita ng Diyos. Amen? Yun ang pabago. Although lahat naman tayo nakakasala, may kasalanan, pero ginagawa tayo ng Panginoong Jesus. So, yung mga bagay na yan, na magkaroon tayo ng mga houses, job, camels, o walang tayo camels. O, ibig sabihin ko na, magkaroon na kayo ng mga inuba. Ay, maraming kayo inuba eh. Inubang damit. Sakra na tayo. Mga umog, mga lago, laundry. Inuba sa akin. Hilux. Ano pang mga brand na gustong-gusto ko yung brand, yung ano, yung sa American made, ano yung paborito? Ford. Yan. Mga ganyan, mga kotse, wala namang masama pa may ganyan ka. Mga material thing, career ambition, studies, masteral, doctorate, etc. But yan ay can be wrong should they become priorities above Christ Jesus. Amen? The new life in Christ, number 1 is seeking those things which are above. Number 2 is seeking affection on things above. Affection or love. Is number 3, the last, is hid with Christ in God. The new life in Christ, number 3, is hid, nakatago with Christ in God. Sa verse 4, Colossians 3:4, when Christ who is our life shall appear, then shall you also appear with Him in glory. Your life, Christ is our life. Your life is deposited with Christ, who is in intimate relation with God, si Lord Jesus Christ. Intimate relationship with God. As all wisdom and knowledge reside in Christ. Alam niyo ba, na ang lahat ng knowledge at lahat ng wisdom ay reside, ibig sabihin, na kay Kristo, nananahan kay Kristo Jesus. Colossians 2:3. In whom are hid all the treasures of wisdom and knowledge. So lahat ng treasures ng wisdom and knowledge ay nakatago kay Jesus Christ. So pag meron tayong Jesus Christ, let the word of Christ dwell in you, ay knowledge and wisdom yan. Ano ang pagkaiba ng knowledge sa wisdom? Ang knowledge ay yung know-how. Yung wisdom naman is the application of knowledge. So the believer's new life is stored up in Him. This means that the Christian life belongs to the spiritual or heavenly realm. Jesus is in intimate relation with God. So are His followers. So tayo rin dapat katulad ng mga taga-Colossi na sinulatan ni Apostol Pablo. Since the Colossians now belong to the heavenly realm and are intimate with God, they should seek those things, those matters and interests pertaining to heaven and not to earth. The new life in Christ. Number 1 is seeking those things which are above. Number 2 is seeking affection, love, mind on things above. Number 3 is hid with Christ in God. God bless you. Let's pray. Our God, our Father in heaven, salamat po sa time, sa mensahe. Kapalain to, Lord, ang iyong salita sa aming mga puso. The new life in Christ. Salamat po ngayong 2025, ngayong New Year. Salamat na alaman namin ang mga katotohanan. Ito ay dagdag kalaman sa aming buhay Kristiyano. The new life in Christ. Panginoon, ito ay seeking those things which are above. And seeking affection or love or mind on things above. And is hid with Christ in God our life. So thank you, Heavenly Father, sa mga
katotohanan na iyan. Pagpalain niyo po ang buhay ng bawat isa na nandito para pakinig. Ang aming mga kaibigan rin sa Facebook, sa YouTube. Palain niyo sa Panginoon dito sa onsite. Palain niyo bawat isa. We pray rin, kung Mr. Munir, doon sa lugar ay binabaha, Lord. Tulungan niyo LGU in Washington, magawa ng paraan, ng barangay, ang drainage ay maayos, Panginoon, at tulungan sila. Safety protection, nila doon, Panginoon, sa tubig baha, wisdom sa kanila, Panginoon, at complete healing kay Sister Monet, at kay Sister Brother. Thank you po na marami. At palain rin namin giving, kahit sa maturing, at ang aming physical food, palain rin, Panginoon. At kami, palain rin bawat isa na nandito. Ibis, Martin, Angging, Joyce, DJ Panginoon, Kertong, maging si Crystal Panginoon, si Mercy Faye, palain sila. Yung mga absent yung Panginoon dito, return Panginoon. Kasama namin sila next time. Palain niyo rin Panginoon, ang mga Israelites, salvation ng mga Budyo Panginoon, mga taga-Israel. Yun yung mga Gentiles, salvation rin nila Panginoon. Bless mo rin ang aming bansa, Pilipinas, bless Israel. Bless ang mga OFW, si Kuya Kim, Ate Nini, ingatan sila doon si Kiki, sa ibang bansa. At iba pa mga OFW. Kuya Tikboy, ingatan niya sa barko pa. Yung anak niya sa Japan. Then mga loved ones, yung mga pastor, Pastor Nabli, Pastor Gumi, Pastor Iro, Pastor Joshua Tulon, Pastor Mandel, Pastor Books, Pastor Yuli, Pastor Jess, Pastor Shan, Pastor Oliver, Pastor Chaga, Pastor Arlan, Pastor Jude, Pastor Cyril, Pastor Abulario, Pastor Salvio, Pastor Gerson, Pastor Unides, Pastor Shan, Pastor Jude, at iba pa mga pastor, hindi ko naman nabanggit pa yung mga missionary. Bless na pa ng Babi Kipoy, si Dulcitan, missionary Moises Escaro, missionary John Hernan, missionary Wilmore, at iba pa mga missionary pa yung mga nabanggit. Ingatan sila, Lord, ingatan nila yung mga local mission. Wala niya ang gawain doon. Organize sa Kalapan, Mindoro, Brittany, Baptist Church Mission, maging church ng Panginoon. Ang personally, ang mga brethren sa Brittany, Makati, ang isa Aklan Baptist Church, Pastor Yuri, palaan niyo rin Panginoon. Salamat po ng marami at palaan niyo rin Billy Father, ang aming bansa, Pilipinas, palaan niyo rin ang Aklan, ang Kalibo, at we pray Panginoon sa darating na mga okasyon dito sa Aklan, maging peaceful Panginoon, at we pray Lord, your Holy Spirit na mag-work sa heart nila, makakilala sila ng tunay kay Lord Jesus Christ, kay the Lord and Savior. Palagi po ang salita, palagi si Pastor Bilibli, si Magmilda, at iba pang mga pastor natapat sa mga. Sa lahat ng glory and our power, thank you, Heavenly Father. Thank you for loving us, we love you. Thank you, Holy Spirit. In Jesus Christ's name, amen. God bless you.